Sa pagtatapos nga ng ating huling video, kung saan nasaksihan natin ang unang raid ng Ajin Guild at ang paglitaw ng isang malaking gate sa bansang Japan, ay i-review naman natin ang susunod na episode o ang chapter 123 sa manhwa ng solo leveling. Ito nga pala si JB Hobby. Sit back and relax and enjoy the video. Nagsimula ang panel sa Japan government na kung saan nag-uusap ang tatlong lalaking ito tungkol sa suliranin na kinakaharap nila ngayon, na pinapunta pa nila ang mga guild master ng Blade Phantom, Invincible Kings at Snow Mountain Guild. Wika ng isang lalaki. Tignan nyo. Diba si Sugimoto Reiji, ang guild master ng Blade Guild, siya na ang namahala sa guild mula nang mawala si Goto. Dugtong nito, narinig kong 7 sa mga S-rank hunter ang namatay kabilang na si Goto sa Jeju Island Raid. Narinig ko ring bumagsak si Goto na sinubukang sumipsip kay Chairman Matsumoto. Dugtong pa nito, dapat lang sa kanya yon dahil ginawa nilang monopolyo ang pagkuha ng mga S-rank hunter. Kung sa matalinong paraan, sila sana ang number 1 sa Japan. Narinig naman ito ni Sugimoto at napahinto sa narinig. Napatingin naman ito at ang mga kasama niya. Mabilis namang umalis ang tatlo. Inis na wika ni Hoshino. Ang mga gagong iyon, akala nila na kaya na nila tayo ngayong wala na si Goto. Wika naman ni Kanai, may usap-usapan na ang Phantom Guild ay kukunin ang Snow Mountain Guild, parehong may tig-2 S-rank hunters. Ang pagsasanib nila ng puwersa ay magiging katapat na nila tayo. Wika naman ni Sugimoto. Iniisip siguro nila na magiging number 1 sila sa Japan kung makikipag-alyansa sila. Hindi ito ang tamang oras para makipagtalo. Wika naman ng Ginoo. Bakit wala pa kaming nababalitaan sa asosasyon? May isang S-rank gate sa gitna ng Tokyo, wala ba silang balak dito? Paano na lang kung may mangyaring dungeon break? Wika naman ni Chairman Matsumoto. Hindi sapat ang mga S-rank hunters para dito, kailangan natin kumuha ng isang national level na hunter. Wika naman ng matanda. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras para sa mga walang kwentang tanong, dahil nagtipon na ang mga guild masters dito. Magiging katulad dito ng resulta sa Jeju Island Raid kung hindi ito mapipigilan. Wika ng isang guild master. Tama na yan, paano kung kunin natin si Thomas Andre? Sagot naman ng isa. Hindi natin kayang bayaran si Thomas dahil sa estado ng ekonomiya ng Japan ngayon. Ang mga national level hunter sa iba't ibang bansa ay hindi rin pwede dahil laganap ang paglabas ng mga gate sa buong mundo. Wika ng chairman. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung ilang mga hunter ang papayag para tumulong sa isang S-rank gate. Wika ni Rigi. Merong isa. May kilala akong isang national level hunter na pwedeng tumulong sa atin kapalit ng malaking halaga ng pera. Si Yuri Orlov, ang master ng mga barrier. Susubukan naming kunin siya. Napunta naman ang panel sa sasakyan ni Jinwo. Wika nito. Ngayon level 101 na ako. Sa level 100 nakuha ko ang susi ng Kartenon Temple. At sa level 101 naman nag-level up ang mga class skills ko. Ano kaya ang mangyayari sa level 102? Nagpark naman ito ng kanyang sasakyan at sa isip nito. Napapaisip ako na kung okay lang ba kay Jinho na siya lang mag-isa gumawa ng mga gawain sa opisina. Alam kong masipag si Jinho pero mukhang kailangan kong kumuha pa ng mga tao para tumulong sa kanya. May napansin naman si Jinwo sa gilid. Nakita niya naman si Chahain at tumalikod naman ito. Nagulat naman si Hain nang biglang nagpakita si Jinwo sa harap nito at wikang. Tinatakbuhan mo ba ako? Dugtong na tanong ni Jinwo. Bakit napadaan ka na naman dito sa opisina namin? Hindi naman makasagot ng maayos si Hain. Sagot nito, naiwan ko kasi ang sasakyan ko dito. Wika ni Jinwo. Ganun ba? Sa isip ni Jinwo. Naalala ko nga pala, nag-teleport pala kami papunta sa gym. Wika ni Hain kay Jinwo. May oras ka ba? Nagtaka naman dito si Jinwo. Iba't ibang tanong naman ang nasa isip ni Hain na gusto niya sanang sabihin kay Jinwo, tulad ng, ano ang meron sa selfie niyo ni Soyeon? Paanong nakapasok siya sa guild niyo at ako hindi? Ayaw mo ba ng isang S-rank hunter sa guild niyo? Nagdi-date ba kayo ni Soyeon? Wika nito. May gustong iparating sa'yo si Hunter Min Byung-gu sa'yo. Tungkol ito sa kapangyarihan mo. Nagulat naman si Jinwo sa sinabi ni Hain. Wika ni Jinwo. Teka lang, pag-usapan natin ito sa taas ng opisina. Bumukas naman ang ilaw ng opisina nila Jinwo,
Wika ni Hain. Wala bang tao dito sa opisina nyo? Sagot ni Jinwo. Wala, may kailangan daw asikasuhin si Jinho. Nagulat naman si Hain at sa isip nito. So, kami lang pala ang nandito. Wika ni Jinwo habang nagtitimpla ng kape. Sabihin mo sa akin. Ano ang gustong iparating ni Hunter Min tungkol sa akin? Sagot ni Hain. Narinig ko siya habang nasa raid. Makikita naman dito na hinawakan ni Beonggu si Hain at Wikang. Pakiusap iparating mo sa kanya na mag-ingat siya sa kanyang kapangyarihan. May kung sino ang nagpapunta sa akin sa walang hanggang kadiliman. Hindi ako yung nabuhay muli. Bagaman buo pa rin ang aking kamalayan pero may kung ano na gusto itong pagsilbihan. Mas nakakatakot ito dahil natutuwa pa ito. Wika ni Hain. Anong ibig mong sabihin? Wika ni Beonggu. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalawak at nakakatakot. Dapat malaman niya yon. Tandaan mo, ang tunay na hukbo ni Jinwo ay hindi naman natapos ang sinabi ni Beonggu at naglaho na ito. Napunta naman ang panel sa isang dungeon kung saan kumakain naman sila Jinwo. Sa isip nito, totoo kaya ang mga sinabi ni Hain? Makikita naman dito na nilalabanan ng mga Shadow Soldier ang mga halimaw sa dungeon. Sa isip pa ni Jinwo, ganun pa man, gusto kong malaman ang totoo kong kapangyarihan at kung ano ang mga dapat gawin para lumakas pa. Wika naman ni Jinho na kumakain. Nagpapaalala sa akin ito ng mga panahong nasa si-rank dungeon pa tayo, sir. Wika ni Jinwo. Nguyain mo nga muna yung kinakain mo bago ka magsalita. Wika pa ni Jinho. Di ba may sariling kamalayan itong mga sundalo mo? Bakit hindi mo na lang sila papuntahin sa isang dungeon at hindi mo na kailangan pumasok dito? Sagot ni Jinwo. Hindi yon magandang ideya. Sa isip nito, kung malayo ako sa kanila, hindi ako makakakuha ng experience para mag-level up. Sagot ni Jinwo. Walang magsasabi sa mga ito kung ano ang mga dapat gawin. Tinuro niya naman ang isang ant soldier na kumakain ulit ng mga bangkay ng mga halimaw. Wika ni Jinho. Ganun ba? Dugtong nito. Pero kamusta na pala ang kapatid mo? Mukhang mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Sagot ni Jinwo. Sabi ng mga doktor, kailangan niya ng mahabang pahinga. Pero hindi na ako nababahala sa seguridad niya dahil itinalagago sa kanya ang mapagkakatiwalaan kong sundalo. May naalala naman ito. Sa isip nito, siguro kailangan ko sila matignan. Ginamit naman ni Jinwo ang kanyang skill na Shadow Preservation kung saan makikita ni Jinwo ang mga nakikita ng mga Shadow Soldier na itinalaga niya. At dahil level 2 na ito, nararamdaman niya na rin ang nasa paligid nito. Una niya namang tinignan si Gina. Makikita naman dito na isang drama ang pinapalabas sa TV. Ang nanonood pala dito ay si Biru na may hawak pa ng remote. Makikita naman dito na tulog si Gina at natutulog pala ito sa sofa. Ginagaya naman ni Biru ang kanyang pinapanood na nagsasabi ng kamahalan-kamahalan. Sa isip ni Jinwo, mukhang maayos naman si Gina pero mukhang napapasobra na ata ang panonood ni Biru sa mga drama. Napunta naman ang eksena sa kanyang ina at makikitang nasa grocery ito. Sa kabila naman, makikita na nag-aaway sila Master Choi at Master Bae. Napunta din ang eksena sa isang shower at makikita dito si Miss Cha Hain. Nagulat naman dito si Jinwo. Wika ni Jinho. Nakaidlip ka ba, sir? Sagot ni Jinwo. Hindi. Sa isip nito, mukhang kailangan kong humingi sa kanya ng tawad at ilibre siya ng tanghalian. Wika ni Jinho. Sir, narinig mo na ba ang balita sa Japan? May 3 araw pa daw bago ang dungeon break. Sinasabing nagre-recruit daw sila ng mga hunter sa iba't ibang mundo. May natanggap ka bang imbitasyon, sir? Sa isip ni Jinwo, matagal na pala ang gate simula nang nagpakita ito. Sagot nito, may natanggap ako pero di ako sigurado kung makakapunta ako. May importante pa kasi akong dapat asikasuhin. Nilabas niya naman ang susi sa Kartenon Temple at sa isip nito, ito ay imbitasyon ng system. Hindi ko alam kung anong sagot ang makukuha ko doon. Sino kaya ang nasa likod nito? Bakit hindi na lang niya sabihin sa akin? May isang araw pa para malaman yon. Napansin naman ni Jinwo na gumuguho na ang dungeon. Wika nito kay Jinho. Tapos ka na ba kumain? Kailangan na natin lumabas. Sagot ni Jinho.
Opo sir. At nagsimula na silang lumakad. Napunta naman ang panel sa isang mansyon. Wika ng lalaki. Ako si Yuri Orlov, kung makikita nyo, ako ang pinakamahusay na support class hunter na mahahanap nyo. Nabasa ko ang ipinadala nyong liham sa akin, mukhang magaling ang desisyon nyo. Uminom naman ito ng alak. Dugtong nito. Mukhang kinakapos ata kayo. Balita ko hanggang 6 lang na S-rank sa buong Japan ang kaya nyong papuntahin sa gate. Sagot ni Rigi. Tama. Kung nais namin i-clear ang isang A-rank dungeon, dapat ang mga guild ay may isang S-rank sa kanilang reserve squad, gayon din sa Blade Guild, 3 S-rank hunter lang ang kaya namin papuntahin at isa sa reserve squad. Napangiti naman si Yuri at wikang. Hindi yun pwede, paano nyo mapoprotektahan ang inyong inang bayad sa ganoong paraan? Nilapag niya naman ang kanyang alak at wikang. 3.6 bilyong dolyar para sa isang taon o 10 milyong dolyar kada araw at papanatilihin kong isara ang gate hanggang sa aking makakaya. At dyan nagtatapos ang chapter 123 sa manwa ng solo leveling at see you sa mga susunod na mga video. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-like, comment at mag-follow ka na rin sa aking channel for more videos like this. Muli, ito si JB Hobby. Peace out!